Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-samang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni na Mr. at Mrs. Noel and Gloria Kakanindin and family, Mr. and Mrs. Alan and Winnie Yolo and family, Elijah Prieto, Norma Castro, Teresita Nombre, Bonifacio Heneng Ambrosio at pamilya, Boy at Messi Gabriel, Manilin Nenoria. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Lourdes, Ryan, Regine at pamilya, Boy at Sherry Ann Gabriel. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Manuel Pangilinan Jr. at Margarita Pangilinan. Para sa maagang paggaling ni na Ruben at Aurelia Santiago, Gary De La Rosa, Isidro Valenzuela Sr., Ernesto Nenoria at Emmanuel Chito Valmadrid. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Fidela, Jose, Alfredo, Felicissimo, Rodolfo, Leandro, Cristina, Nicodemus, Candida, Artemio, Federico, Lucito, Benjamin Sr., Benjamin Jr., Atilana, Emilio, Raquel, Maria, Apaz, Pedro, Rolando, Richard, Faustina, at Justo. Ngayon po ay ika-21 ng Pebrero, ang unang linggo ng Kwaresma, linggo ng mga nangingibang bayan. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Kinakailangan tayong maging mulat sa tunay na kasamaan ng kasalanan para mapaglabanan natin ang tukso ni Satanas. Liturhiya. Ngayon ay linggo ng mga nangingibang bayan. Idalangin natin ang kaligtasan ng libu-libong Pilipino na nangingibang bayan para maghanap buhay. Maihatid nawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa at malayo nawa sila sa tukso. Mayroon po tayong second collection para sa mga programang may kaugnayan sa kanila. Ang turo ng simbahan. Kadalasan, tayong mga Pilipino ay lagi na lang may handang paumanhin sa pagkakamali ng iba, sapagkat tayo'y tao lamang. Bagamat ito ay kapuri-puri sa pagpapasensya at pagiging mahinahon. Madali nitong iniiwasan ang katapatan sa harap ng kasamaan at kasalanan. Ang mga ito'y maaaring magdala sa atin ng higit na pagtuunan ang parusa sa halip na ang tunay na kasamaan ng mismong kasalanan. Kaalamang pambiblia. Sa unang pagbasa, matapos linisin ng Panginoon ang daigdig sa mga masasama, nakipagtipan siya kay Noe na hindi na muling gugunawin ng daigdig sa pamamagitan ng tubig. At sa ikalawang pagbasa, ipinapangaral ni Apostol San Pedro na ang tubig ng binyag ang siyang nagliligtas sa lahat. Sa mabuting balita, isinasalaysay na matapos binyagan si Jesus,
40 araw siyang nanatili sa ilang at tinutokso ni Satanas. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon ang tamang panahon, ngayon ang sandali para magbagong buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang makapagbagong buhay at maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahanda, 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami naway lalong maumunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo.
Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Tugon. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang, ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos. Buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at natinutukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilikuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pag sa inyo tarikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo
sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. All the time. Palakpakan po natin napakabuting Diyos. At sa inyo pong nanonood ng misang ito, sa inyong mga smartphone, smart TV at computer at iba pa po mga social media account at sa ating Facebook Live, nawa, maranasan din po ninyo ang pagpapala, ang pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. At ang kanyang pagmamahal ay walang pinupwera. Sa kanyang puso, tayo lahat ay kanyang minamahal. Meron po isang lumang commercial na may dating sa akin. Siguro, kung titin natin, parang okay lang, pero baka manghinayang tayo sa bandang huli kung di natin makita yung kahulugan ng commercial na ito. May isang mama o binatang kumakain sa may park na kumakain ng isang tinapay o pita yata yung kinakain niya. At may batang babae humingi at binigyan naman niya ng isang buong pita. At kumakain pa siya hanggang sa may matandang babae na lumapit sa kanya. Kaso, isa na lang yung kanyang pita. So, ginawa niya, kinahinati niya yung pita at binigay yung kalahati doon sa matandang babae. At nung pagkabigay niya, bilang nagbagong anyo yung matandang babae at ang isang diwata. At ang sabi ng diwata, humili ka na isang kahilingan, bibigay ko sa iyo. At ang hiniling ng binata, sports car, kulay red. On the spot, dumating yung sports car. Naku po, talaga naman. Kaya lang, may malaking problema. Kakalahati. Kasi nga naman, kalahati lang kanyang binigay. Siguro kung ikaw ang nandoon, manghihinaya ka, sayang, sana buo na yung binigay kong pita para isang buong sports car ang nasa harapan ko. Kaso, lagi namang ganon. Nasa huli ang pagsisisi. Hindi naman nauna yun eh. Laging nasa huli. Sa ating pang-araw-araw na ginagawa para sa Panginoon, o maging sa ating pagmamahal sa ating kapwa, gaano kayang kalaki ang binibigay natin sa Panginoon? Kalahati lamang ba ng buhay natin? Baka minsan nyo, 1/4 lang eh. O kaya baka maisipan lang. O sige na nga, magsimba na nga ako. Wala naman akong ginagawa eh. Pero kung may gagawin kang iba, wala ka rito. Kumbaga, nagkataon lang siguro na wala kang ginagawa, kaya ka nandito. Pero sa Panginoon, hindi ganon. Sa Panginoon, ang pagtawag sa atin sa binasang Ebanghelyo ay ito. Dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos, pagsiya niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita ng Panginoon. Sinasabi na ng Panginoon ngayon, bago maging huli ang lahat, pagsisiya niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at yan ang hamon sa atin ng panahong ito ng Kwaresma. Noon nilagyan tayo ng abo sa ating ulo at sinabi sa atin ay magbalik loob, magsisi at manalig sa mabuting balita. At alahan mo tao na ikaw ay alam mo sa lubok ka magbabalik. Ito'y pagtawag sa atin na ang buhay natin ay hindi atin. Kaya nga, ito ang pagkakataon na tignan natin ang ating sarili. Kasi baka sa dinami-rami ng ating ginagawa, makalimutan nating magsisi. Makalimutan natin na humingi ng awa sa Diyos. Makalimutan natin na may isang Diyos pala na nakikitang lahat-lahat ng ating ginagawa. Pero kahit ayaw makita ng Panginoon na may nagawa tayong mali, nakikita pa rin niya. Kahit ang gusto ng Panginoon makita ang lagi natin ginagawang tama, mabuti, pero kung minsan, nakikita natin yung mali. May isang santo, si St. Thomas More, Chancellor ng England, nung panahon ni King Henry VIII. Meron siyang kaibigang mayaman na gumagawa ng maraming kasalanan. At sabi niya sa kanyang kaibigang mayaman,
magbaliklog po na sa Panginoon, magsisi ka na. At sabi ng kanyang kaibigang mayaman, madali lang yun. Meron naman tayo tinatawag na huling pagsisisi. Sabihin ko lang kay Lord, Lord, patawad po sa mga kasalanan ko, okay na yun. Oo, sabi ni St. Thomas More, paano kung hindi dumating ang oras na yun? Paano ka na? At ito nga nangyari. Isang araw, yung taong ito na kaibigan ni St. Thomas More ay nakasakay sa kanyang kabayo at tatawid ng tulay patungo sa kanyang asyenda. At nung siya nasa kalagitnaan ng tulay, yung kanyang kabayo huminto. At ang ginawa ng mayaman, hinampas yung kabayo, minura ng minura yung kabayo para lumakad. At anong ginawa ng kabayo? Ito'y tumalon sa tulay. At ang huling narinig ng mga tao, hindi ang kanyang pagsisisi, kundi ang kanyang pagmumura. Nasaan na ang huling pagsisisi? Di wala. Isang araw bago magpasko, isang santo ang nagtranslate ng Bible, si St. Jeronimo na, St. Jerome. Siya po'y nakatira sa kuweba kung saan pinanganak ang Panginoon. At isang tinig ang kanyang narinig. Jeronimo, Jeronimo, anong regalo mo sa aking kaarawan? At sabi niya sa Panginoon, Panginoon, lahat ng aking kayamanan ay binigay ko po sa mga mahihirap. Yun po ang regalo ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, Jeronimo, ang kayamanan may galing sa akin. Hindi mo pwedeng ibigay sa akin ang galing sa akin. Panginoon, ibibigay ko po sa inyo ang aking buong buhay. Ito nga po ako, ang Biblia ay aking tinatranslate mula sa Greek to Latin Vulgate. Siya po yung nagtranslate ang pinaka-translation ng Biblia, kaya naintindihan natin ito ngayon. Sabi ng Panginoon, ang talino mo ay galing sa akin paging buhay mo. Pwede mo bigay sa akin ang galing sa akin? Di ba? Kaya sa bandang huli sabi ni San Jeronimo, Panginoon, ano ba yung galing lang sa akin na tanging maibibigay ko sa iyo? Sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin na yung kasalanan. Yan lang ang tanging galing sa iyo na matagal ko nang hinihingi sa iyo. At napaiyak si San Jeronimo. Ibibigay ko po sa inyo, Panginoon, lahat-lahat maging aking kasalanan. Mga kapatid, ngayon po unang linggo ng Kwaresma, sana po sa ating patuloy na paghahanda sa mahal na araw, ito po ating pagsikapan. At sikapin po natin na makapaglagay po tayo ng kumpisal dito sa atin sa araw na darating. Sana po wag tayong mahiyang mangumpisal kasi gano'n mang kalaki kasalanan mo, gano'n mang kabigat, gano'n mang katindi, patatawarin tayo ng Panginoon. Sapagkat mas malaki ang kanyang pag-ibig kaysa atin nagawang kasapalpakan. Sabihin mo ng kasilaki ng simbahang itong kasalanan mong nagawa. Pero mas malaki ang pag-ibig sa iyo, sa akin at sa akin ng Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon ay pinako sa krus. Kung sabihin sa iyo, ganito kita kamahal. Muli, pakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsiyan niyo talikdan ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na may gawa na langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanak sa Santa Maria ng Birhen. Pinapasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kulungan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na magli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at parito hukom sa nabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng amatay, at sa buhay walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagan na tinawag upang makihati sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan, halinang dumalangin sa amang mawain. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang 40 araw sa ilang ng Kawaresma ay magbigay lakas sa mga pari na ipahayag ang mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga namanata sa Diyos ay magsumikap na mapanibago ang ating lipunan sa pagsasabuhay ng kanilang ipinangako sa pagtalima, kalinisan at karukhaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga kapatid na nangingibang bayan para magtrabaho at mga nasa sasakyang pandagat ay ilayo ng Diyos sa anumang sakuna at maging daan ng pagpapahayag ng mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayong lahat na natitipon ngayon na inaalala ang unang binyag na ginanap sa ating bansa ay maging tapat sa ating ipinangako sa binyag na itakwil ang kasalanan at lalabanan ang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating mga yumaong kapatid na nakasama sa pagkamatay ni Hesukristo sa binyag ay kanya ring makaisa sa pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa natin iba pa natin mga natatanging panalangin at kahilingan. Panalangin din natin ang ating pamayanan, nawa, sa pangunan ng ating mga kapitan at kailang mga kasamahan sa barangay, ay ang pandemic ay ating patuloy na mapagtagumpayan sa awa at habag ng Diyos. Panalangin din natin lahat ng may karamdaman, higit sa lahat na nakasabalig dahil sa COVID-19, daw si Dutan Lubos na kagalingan ng ating Panginoon. Ganoon din ang bakuna nawa na dadani sa atin, ito rin ang magkaroon ng lubos na kagalingan upang ang pandemic na ito ay ating mapaglabanan. Idulog pa po ang iba po natin mga kahilingan. Amang mawain, dinggin ang aming panalangit, kami inaway mapabanal ng nagliligtas na tubig ng binyag at maningning na mabihisan ng buhay na walang hanggan. Patuloy nawa kaming makatugon sa tawag mong pagbabago sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Manaming lumikha, gawin mo kami maging marapat maghahain ng pagdiriwang namin ngayon, nang pasimula na buwan ng panahon ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama na'y makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng papakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Spiritu, ala ng Panginoon, sana, sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalta ng kabanalan, kahit sa pamagitan na iyong Espiritu gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko, Diyos ko. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin may simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Dennis naming obispo at ng kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol lahat ng mga banal, na namuhay di sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating amang mahabagin sa panalangin ito sa atin ng Panginoon, ating awitin ng Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasa amin ang kaharian mo. Ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Ano po kami ngayon ng aming sa araw-araw at patawarin mo kami aming mga sala para na papatawad namin lang sa amin at huwag mo kaming ipahinto sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasati sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arapapahig tagapagligtas namin, si Jesucristo. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ibahay kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat.
ng sali. Se itinori Onanonis pace Onanonis pace Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan tumatawag sa ating itaas natin sa Kanya, ang ating mga kahilingan, at napala tayong tatanggap sa banal na piging. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa,
Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluabuan mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan namin nawa ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit at salamin ng katuwiran. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Muna'y mapagmahal kami pinapakinabang mo sa pagkaing bigay, tumanggap sa pagpapalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pagpapaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita ng mutawi sa iyong bibig. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Meron po tayong second collection para po sa apostolado ng sa OFW po o sa mga ibang bansa. Ikot po natin ang ating supot po. Bakit ano lamang po. Sa darating pong Martes, may misa pa po tayo sa umaga ng alas 6 dahil ito may para sa lahat. Pero sa hapon po kasi ay ito po yung araw ng aking pagtatalaga bilang inyong kura paroko dito po sa ating parokya. Di man po kay lahat ay makapunta dahil nga po siyempre ay dahil nga po sa pandemic ay isama niyo po ako sa inyong panalangin na maging matagumpay, maging maayos po ang ating pagtatalaga sa panguna po ng kinatawan ng mga nobispo na Episcopal Vicar po dito, si Monsignor Andy Valera, bagamat siya po ay nakalipat na po sa ibang parokya, dahil po siya po yung existing. Next month pa po kami mag-e-election ng manunungkulan po sa Bikarya at sa distrito. So, yun po kasama po ng mga ibang pari na pupunta po rito. Ipagdasal niyo po na ito yung maging matagumpay at maging maayos. Mamaya po, pagkatapos ng final blessing, huwag muna po kayong uuwi. Pagkatapos ko po mag-God is good all the time, i-bless ko po kayo ng holy water na kasama ng pagbabasbas po sa inyo, nakiingatan at ng Panginoon laban sa anumang mga sakuna at higit sa lahat sa laban po sa COVID-19. So sana po tayo lagi po natin ipatupad ang health protocol para din po sa ating sarili at para din po sa ating tahanan at pamilya. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalaing kayo at ng inyong buong pamit-angkan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayong lumalapit na nanalig sa ating Panginoon. Sa Diyos. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon.